Siguro I'll start with a passage doon sa Corinthians chapter 2, verse 11. Sabi niya doon, lest Satan should get an advantage of us. Sabi niya. So, ano sabi doon? You should not be ignorant of their devices. Sabi niya. So, yun pala, ang Satan, merong devices. Sa iba, strategies, tactics. Ganun. So, yun yung aalamin natin dito. So, natin to. Na ang Satan pala merong devices, may methods, meron siyang sinusundan na proseso o paano mag-tempt sa kwanta. Kaya nga, sabi ni Paul sa Ephesians 11, yung pinag-aralan natin nung araw, nung kay Bernadette pa, naging lead. 6:11, put on the whole armor of God. Di ba? Yun yung sabi nung araw pa yan, that we may be able to stand against the wiles of the devil. So yung wiles, yun din yun, strategy, scheme. Yung nung chinerch ko kung ano yung scheme sa Greek, ang sabi methodia, sabi pala doon. Doon pala yun yung kinuhang word na method ng English. So ang devil, merong method din. So ayun yung titignan natin ngayong umaga. So I hope, alam nyo naman marami nangyayari. Itong chapter 3, ito yung ito ang kasagutan. Kung babasahin natin ang chapter 3, papag-aralan natin ang chapter 3, maraming makukuhang kasagutan. Saan nangyayari ngayon sa mundo? Bakit nag-away-away? Bakit ano nangyayari sa mundo ngayon? Mga maraming disobedient minsan na parents na later times, yung gano'n yan. So, kasama kung babasahin natin itong chapter 3, ito yung mga kasagutan nung mga yan. So, yan yung dahilan bakit minsan yung iba hindi naintindihan. Ano ba yan? Bakit? Ano nangyayari sa mundo? Ito lang naman chapter 3 ang kasagutan. Sabi nila, ang Genesis chapter 3, ang turning point or pivot daw ng Biblia. Kasi before that, alam natin yung chapter 1 and 2 was a creation, very good. Pagdating ng chapter 3, mukhang nabago. Doon na nagsimula yung sin. So from chapter 3 onwards up to Revelation, yan na yung istorya ng redemption. So chapter 3 ay pivot or dyan nagsimula or dyan nag-turn yung kuha ng Bible. Sa chapter 3, mahahati naman sa apat na topics actually ang chapter 3. Ito yung verse 1 to 7, yung serpent deception, o yan yung ang tawag doon, deceive ni Satan. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. Then we have yung pangalawa, yung verse 8 to 15, yung God's interrogation, pinag-iimbestigahan itong mga nagkasala. Yung verse 16 to 20, yan doon yung punishment or judgment ng Lord. Divine punishment ang tawag nila doon sa mga nagawa. Then of course, yung 21 hanggang sa huli, yung expulsion, pag alis sa Eden. Supposedly, dapat na sa Eden, pero in-expel, di ba? Sa verse, So, kung babasahin natin itong chapter 3, before, kasi yun yung sabi ni Brother Mark kanina, kailangan basahin mo yung before, para maintindihan mo kung ano yung sinasabi nitong text mo, or even after. Kaya yun yung in-explain sa atin ngayon. Pero yung last verse sa chapter 2, ang sabi doon ay, and they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. So, yan yung umpisa. Actually, yan yung state of innocence na sinasabi sa Bible, prior to the fall. Prior na magkaroon ng sin, ang sila Adam and Eve was righteous, pero ang estado nila innocence. Pag sinabi nating innocence ba, ano ibig sabihin? Ano yung alam ni Adam and Eve? Although matalino rin, pero ang sabi doon, inosente sila dahil yun yung kasalanan, huwag kang kumain ng tree of knowledge and evil. So, ibig sabihin, hindi pa nila alam yung good and evil. So,
at the stage of innocence. So siguro yun yung setting noong ating pag-aaralan. Then in Ibos Ratios, pero they have the option to choose. Kaya nga merong 3 na inilagay doon. May option to choose sila. So sabi ng Lord, they were created. And lahat naman yun, it was good. So okay lang yan. So chapter 3, ang sabi niya dito sa now the serpent, verse 1, subtle than any beast in the field which the Lord had made. Stop muna tayo doon. Tignan natin kung paano natin papag-aralan tong panito. So meron dyan nakalagay serpent. So ano ba yung serpent? Dito sa Bible, dito sa chapter 3, wala naman sinasabi na si Satan ito. Ang sabi lang doon, it's a serpent. So that's how we interpret or pag-aralan ng Bible. So we do not say what we would just say what the Bible says. And hindi naman natin sabihin kung hindi sinasabi ng Biblia. Pero ang sabi dito sa binabasa natin, merong serpent. Pero ang kagandahan ng Bible, siya yung mag-i-interpret sa sarili niya. The Bible will interpret itself. Sa ibang parte ng Biblia, like yung Ezekiel 28, yan yung istorya or description ni Satan. Ang sabi niya doon sa Ezekiel 28, that Satan was in Eden. So kung babasahin niyo, nasa verse 13 or ano lang yan. Ang sinasabi doon, magaling cherub si Satan. And so, description, magaling siya, ang wisdom niya, dating angel, and so on. So, dating officer ng angel. Ito atong high-ranking officer ito si Satan, yun sinasabi ng Ezekiel. Doon sa Revelation, kung titignan niyo sa Revelation 12:9, dinescribe din ni John, yung sumulat ng Juan, na ito si Satan ay sinasabi niya, old serpent. Sabi niya. And sinasabi niya na siya yung Satan. So na-describe na yun. Dinescribe niya, tinuturo niya mismo sa 12:9 na si Satan ay serpent and dragon. Nakalagay, yun yung naka-specify yun. Satan was the serpent sa 12:9. At sinasabi niya, ruler of his world. Maraming evidence, marami ding sinasabi na si Satan as ruler of his world, prince of this world. Yan yung sinasabi doon yun. Old serpent. Again, sa Revelation 20, verse 2, sinasabi rin doon, serpent and doon. So, there are many instances wherein masasabi natin na we are safe to say na itong serpent na to ay ang Satan. So, ayan yung natin yan. So, itong Satan na to ay tingin natin either siya ay pumasok, ano ba tawag natin yung pumasok, kinuha niya yung katawan noong serpent, which is, I think, nung serpent na to, hindi yung serpent na nakikita natin ngayon eh. Kasi ang sinasabi doon, it was cursed. Doon sa verse 3 pa rin. So, kung it was cursed na iba na, so iba yung ano, I do not know lang kung hindi naman nababasa kung ano yung itsura nung serpent nito dati. But when it was cursed, yun, ano na siya, lumalakad sa belly and so on. Doon so ibang person. And he's a talking serpent. So, sabi naman sa Bible, sa 1 Corinthians 11:14, na si Satan pwedeng mag-transform. Ang sabi nga, transform to angel of light. So meaning, ang mga demons, pati yung mga subordinates niya, pwedeng magta-transform yan. Diba? Merong storya yan na pumunta pa sa pigs and so on. Meaning, kasi spirit sila. To be visible, kailangan niyang pumasok sa isang katawan or mag-disguise. So, yan yung So, capable si Satan na mag-transform ng kahit na anong gusto niya. Kasi pwede siyang mag-transform sa kwan. Yun yung sabi sa 2 Corinthians 11:14. Pwede nga niya, sabi nga niya doon is, Satan can transform himself with an angel of light. So, pwede siyang mag-deceive. Hindi na siya pwedeng makita kasi spirito siya. Kasi si spirit,
So, kailangan niyang visible. So, yan yung kwan ni Satan. So, bakit naman na-choose ni Satan ang serpent? Naiisip ba natin yon? Yung, bakit sa serpent siya? Bakit hindi siya kabayo? Hindi sa ibang hayop? Bakit serpent? Ang sabi sa Bible kasi, ang serpent ay medyo na-describe. Dito pa rin, sa chapter 3, sabi niya, ano sinasabi niya na? He's more subtle, he's more cunning, he's more, ibig sabihin, magaling to, matalino din to. Yan yung sinasabi niya, yan yung description ng serpent. Or even Jesus, naalala nyo nung sa chapter 10 ng Matthew, chapter 10 din yata ng Luke, pero sigurado ako doon sa Matthew 10, noong mag-utos si Jesus sa mga disciples niya, that was 72, tama ba? 72 yan, by push. Ang sinasabi ni Jesus daw, nung i-command niya, ay umalis kayo you are harmless as a dove, but wise as a serpent. So, even Jesus, ang sabi niya, wise yan, serpent pa yan. So, alam naman natin, describe sa Ezekiel 28 and Isaiah 14, na si Satan ay may utak yan, magaling yan, full of wisdom, full of beauty. Also, ang pinasukan niya, sa tingin ko, in my theory, ang pinasukan niya, yung kapwa niya, birds of the same feather, di ba? Flocks together, kung doktor ka, doktor din. Gusto niya, ang target niya is to deceive Eve. So, normally, doon siya papasok sa matalino din, para kapanipaniwala. So, that is one of the tactics din na kanyan. So, tingin ko, dahil crafty ang serpent, ay kailangan doon din ako papasok para paniwalaan ako ni Eve. Yun ang why Satan choose to have yung serpent. Let's continue. Siguro, sabi niya doon, yung, ano ba sabi ng aking kodigo? Sabi niya, ayan. Ang sabi niya, and he said unto the woman, hath God said, ye shall not eat on every tree of the garden? Ayan. Ang tactics ni Satan is, of course, parang salesman din yan eh. Parang, para din nagsasermon na you draw the attention of your hearers. Sabi niya, so gumawa siya ng paraan para ma-draw ang attention ng kanyang subject. Ano ang ginamit niya? Ginamit niya yung Word of God. Yung command. So, ang command doon, that was the Word of God. Yun lang naman yung scripture doon, nandun siya, kasi yun yung kanyang command ng Lord. So, ginamit niya din yun, yung Word of God. And, excuse me, and so, so, magaling na salesman ito si Satan. Kasi yun you have to draw the attention of your subject para or even a good preacher, sa umpisa pa lang, kailangan ma-draw niya yung attention. Kung hindi, matutulog yan habang nagsasalita. So, yung mga nakikinig. Naalala ko nga meron akong kaklase sa elementary, magaling yun sa Grace, pero mukhang extreme Baptist siya. Pero nag-istorya nga sa akin nung minsan, sabi niya, nag-usap daw si Lord at saka yung devil, sabi niya, kung saan yung maraming disciples. Punta sila dalawa sa beer house. Nakita nila na maraming disciples. Maraming disciples si Satan doon. So marami umiinom and so on. So sabi niya. So nagpunta naman sila sa mga sports crowd. So doon, nag 50-50. May kalahati kay Satan, kay Lord naman kalahati.
sabi daw ni Lord, ito, sabi ni Lord, dito talo ka, pumunta ka sa baptist, punta tayo sa baptist. Sabi niya, ay doon, lahat, disciples ko yan. Sabi niya, hindi nagpunta sila sa church, sa baptist. Doon, nagsisimba, linggo, gano'n. Sabi ni Satan, mali ka dyan. Sabi niya, may tauhan din ako dyan. Alin doon? Sabi niya, tignan mo doon, may doon, 3 yung natutulog, hindi nakikinig. Ito yun, sabi niya. So, pero dati sa story lang naman yun, yung sinasabi niya. So there are times na may mga nagsisimba siguro sa istorya na hindi rin disciple ng Lord. Yun naman istorya nung ano niya. So nakatch up ko, that was long time ago. So here, anong sabi ano ang tactics ni Satan yun? Here, ang setting is, andun sa tingin ko, or some other commentators, ganun din, na si Eve ay nasa malapit ng tree. Ganon. So, tapos, dahil sa word na Eve was with Adam, maaring andun si Adam, or medyo malapit. Kaya lang, sa istoryang ito, walang parte si Adan eh. Dito mukhang si Eve lang. Why Eve? Bakit si Eve yung tinarget? Una, siguro kaya tinarget si Eve, ang sabi naman sa Bible, woman, hindi ko mag-agree. Kung mag-agree ang woman, weaker vessel. Sabi niya, di ba? Ang woman daw, ang man is stronger, or ang woman is a weaker vessel. Yun naman sabi sa Bible. Or sa iba, siguro sa setting natin sa Pilipino, sometimes ang woman yung stronger. There are times, kaya tuloy nung lagi, di ba, ang kaming mga kalalakihan, sabi niya, yan, sabi ni Commander, meaning, meron kaming commander. So, yan, ang tawag sa wife, yan yung minsan setting ng Pilipino. Pero, yan, setting ng iba yan, more on, walang hindi sinasama nga yung babae minsan. Parang sa Muslim, parang nung araw, hindi kasama sa pagbibilang pati sa Bible kung puro lalaki lang yung binibilang. So, setting ng Pilipino actually yun. Hindi ko alam kung meron sa ibang bansa. So, he draw the attention about the Word of God. So, yan yung kinu-question ni command ng Lord. Okay. Ano ba sabi dyan? Hindi ko tuloy mabasa. Sa mas malaki, ito. Yung tactics number 2 is to provoke or insert doubt. Ayan. Yung weaker vessel, yun yung nakuha natin dyan. Weaker vessel, the Word of God. So, diniceive niya si Eve. But because, siguro dahil siya yung weaker vessel, at saka isa pa, si Eve, hindi siya nakatanggap noong command, actually. Ang nakatanggap noon, hindi pa siya created nung nagbigay ng commandment si Lord. So, kung ako yung devil, of course, kung si Satan, alam na alam niya yung doon. Si Eve, pwede niyang ma-turn around yung command. At yun din yung ginawa niya actually. Hindi niya narinig mismo sa Lord dahil di pa siya created nung nagbigay ng command. Ano ba yung command? Ayun. So, ito, yung sinasabi niya. And the Lord God commanded the man, it was in previous chapter, and every tree of the garden thou mayest freely eat, but the tree of the knowledge of good of evil thou shalt not eat, and so on. Sabi niya doon. Pero ang question ni Satan was, totoo ba na sabi ng Lord, ano sabi doon? Yung tinanong niya, ye shall not eat of every tree of the garden. Totoo ba na hindi kayo pwedeng kumain sa mga prutas or sa mga fruit trees sa garden? Sabi niya. Anong pagkakaiba? Chapter 3:1 sa command. Ang command nandito sa verse 16 and 17 sa chapter 2. Ano yung pagkakaiba ng question ni Kwan kung mababasa niyo sa Bible?
Is it true that God did not allow you, parang yung sinasabi, did not allow you? So it was, ano na yan, na bago, na-distort yung kanya. So ano ini-imply ni Satan diyan? Sabi ni Satan, totoo ba na hindi kayo pwedeng kumain? Sabi niya, bawal kayo kumain, gano'n. So, yung notice the word not. Hindi naman gano'n yung sinabi ni God. So, na-distort. Anong sinabi ng Lord? You can freely eat. Sabi niya sa command niya, sa verse 16. Pwede kayong kumain sa lahat. Pero sabi ni Satan, totoo ba na hindi kayo pwedeng kumain? Sabi niya, ini-imply niya kay Abe is he's implying that God is not good. God is so strict. God cannot provide. So, parang sinasabi ini-imply ni Satan doon na yung negative, convincing Eve na yung Diyos ay masamang Diyos. Is a bad God. Kasi hindi ka pwedeng, totoo ba? Hindi ka pwedeng kumain. Pero hindi naman yun yung sinasabi. So, it's something ng tactics niya just to manipulate the mind of Eve, of the weaker vessel. So, inumpisahan niya talaga yan sa mind. We can see that Satan twisted the word of God. Na-distort. Either to add or subtract. Ano yan? Di ba? Sinasabihan tayo sa Revelation, bawal mag-add, bawal mag-subtract, bawal... Yun yung warning sa Revelation, kung sino man yung magdagdag o magbawas, dagdag-bawas, may kaparusahan. Doon sabi sa Revelation. So, ayun. Nung pinapag-aralan ko, saan ba nakuha ni Satan yung kanyang, ba't niya alam yung command ng Lord? Ba't alam niya yung chapter 2, 16-17. Doon. Sa Bible, sabi nga natin, the Bible interprets itself. So, sa Ezekiel, ang sabi niya doon, si Satan daw nasa Eden. So, mukhang, tingin ko, mukhang nung sinasabi ni Lord yung command niya kay Adan, presente baka narinig ni Satan yon. Kasi, sinabi ng Bible sa Ezekiel that you were present doon sa Garden of Eden. Number 2, ang angel or even ang Satan may access pa rin kay Lord. Mapansin niyo kay Job 1, nagkaroon ng meeting, di ba alam niyo na may istorya noon. Presente si Job. So he has the access doon sa kwan, meaning pwede na marinig or makita yung mga nangyayari. Sa Job, then sa bandang huli, that was Job 38, nung nagkikreate ang Lord ng lahat na gano'n, pati ang man, morning stars, which are the angels, are shouted for joy. Noong nakita nila na may kwan. So meaning, at that time, it is possible na narinig ni Satan yung command. There was an interesting story din sa Bible. Baka gustong mabasa siguro ng mga in-depth na nag-aaral tungkol dyan. In 2 Kings chapter 22, na merong yan, ganun din na merong assembly. Ito ay istorya ng sino ba yung pinakalokong king nung panahon ng divided kingdom, King Ahab. Ayan. Ang istorya nito sa 2 Kings, si King Ahab ay kinuha niya, nag-connive sila ni King Josaphat para i-retrieve yung Ramoth Gilead na hindi ba atin naman yan? Sabi niya, magsama tayo para mas malakas ang pwersa natin na makuha niyan sa Arameans. Yung Arameans is something on the north of Israel. So nagsanib tong dalawang to. At sa ang istorya, in short yan, pwede ba tayong bago umatake humingi tayo ng tulong sa mga propeta? May propeta ka ba? Sabi naman ni Josaphat sa panito. Meron, sabi niya. Marami ako, sabi niya. Pero lahat ng sinasabi, sige, sabi ng mga ibang propeta ni Ahab,
sige, pwede yan, mananalo tayo dyan. Pero alam naman natin na talo yun actually. No? Doon namatay si King Ahab dyan. Eh wala bang iba, ayaw nung propeta mo sabi naman ni Josaphat. Meron, si Prophet Micaiah, sabi niya. Itong Micaiah to, ayaw ni King Ahab. Sabi niya, ayaw ko dyan. Lagi negative sinasabi niyan sa akin Sabi niya, hindi ko propeta yan. Sabi niya, so, yun yung kanya. Pero, nevertheless, na-convince siya na puntahan to si Micaiah. At yun, at sinasabi nga niya na, mamamatay ka doon, mga gano'n yan. So, ang point ko lang doon, ang defense ni Micaiah kasi, I saw God on His throne. There is an assembly. So, mayroong conversation doon na isang espiritu ang magbibigay ng lying tongues to the prophets of Ahab, sa mga propeta niya kasi marami, para matuloy lang yung plano ng Diyos na mamamatay si King Ahab. So, it was an interesting story to those who want an in-depth about the assembly of God. Yung mga council, may meeting, like doon sa Job. Yan yung kanya. So, matalino talaga yan si Satan. So, kaya minsan, yung iba rin ni-rebuke. I-rebuke yung Satan, di ba? Merong mga doon. Pero sabi sa Job, or even Michael, yung head ng angels, hindi niya kaya si Satan. Actually, noon sa Job verse 9, nung pinag-aagawan yung bangkay ni Moses, pinag-aagawan niya sabi niya, kinukuha ni Satan, pero kukunin din naman yung Lord. But si Michael, sabi niya lang doon, hindi niya kaya yon. Ang sabi lang niya, God rebuke you. Sabi niya, so, it is only God that will rebuke Satan. Dahil alam natin yung gaano katalino yan si Satan. So, yon yung mga characteristic minsan ni Satan. We have to know the characters of Satan. Kaya, management. Pero, yung scheme niya, up to now, actually, is the same. Kaya lang, minsan, hindi natin napapagtuunan ng pansin yung mga nakasulat noon para may apply natin ngayon. Especially itong mga strategies or methods ni Satan. Yan, just tactics number 3, twisted with and attack the goodness of God. So nasabi ko naman pala yung kanina. So let's go, we jump doon sa verse 4 and 5. Sabi niya doon, anong sabi niya? And the serpent said unto the woman, kasi ang sabi niya doon, mamamatay, you will not surely die. So it is a direct opposition of Satan. Kasi ang sabi niya doon, mamamatay kayo. Yun yung command. Kung kumain ka ng fruit na yan, mamamatay kayo, sabi niya. Sabi ni Satan, hindi. Hindi kayo mamamatay. So, it's a direct opposition. So, makikita natin na itong si Satan, ever since, laging umuoppose naman kay Lord yan. So, yun yung pag-ingatan natin minsan. Or even hindi na Satan, there are those who are mga pumupunta sa atin na mga disciples ni Satan. Ano-ano yan? Minsan, tingin ko kasi mga ibang kulto, pag pumupunta sila sa bahay-bahay, may mga strategy na sila, the same strategy na ginagamit ni Satan to distort the word, ganon, bibigyan ka ng magaling magsalita, magaling magkuhan. Meron dyan, ang Mormons yata, yung dala-dalawa din, 2x2s din. Yung isa trainee, isa yung instructor, yung trainer, yung medyo, yun yung makikipag-usap sa'yo. So in terms of doctrine nila, yun, meron siyang backup, yung boss niya. So, yan yung kwan yan. Okay. Sa verse 5, God knows that in the day you will eat thereof, then your eyes shall be open, and ye shall be as gods, knowing God, good and evil. Sabi niya doon. So, yan yung sinasabi ni Satan. Kung kakain ka dyan, magiging God ka.
like God. You knows between good and bad. Sabi niya, remember, nang setting natin noon, wala pang, hindi pa matalino, hindi ganun galing yun sila Adam and Eve. So, ang target ni Satan was kung ano yung weaknesses nung subject niya. He is, parang pinapakita niya yung advantage, magiging advantage mo. Mali yan, kaya nga kinokontra niya yung kwan. Pero tingin ba natin, nagsinungaling si Satan doon sa kanyang sitwasyon? Did he lie doon sa sinasabi ni Satan? You shall not surely die. Half truth. Pero, in truth, hindi naman talaga namatay nung pagkakain si mamamatay pa lang later on. How many years ba? 930 years si Eden. Kaya lang, ilang taon ba nung maano siya, mag-fall. Hindi natin alam kung ilang taon. Wala pa silang anak eh. Di ba noon? Saka pa lang nagkaroon ng anak later on. Pero it takes some time. So, tingin natin, Satan did not lie totally. Half-truth. There's a truth, there's a lie. Kasi, ang lie naman doon is, mamamatay naman talaga physically. But alam naman natin, sabi ni Paul, na noon pa, pagka you committed sin, you are dead in spirit. So, yun naman, hindi sinasabi ni Satan yun. You shall not die. So, generalize. Pero, I think from the mind of God, it's a separation naman pagka yung death. So, mababala kayo. So, yun yung, I think, one na iniisip ng Diyos. No, if you die, masaseparate kayo sa akin. It's the spirit that die. I think I believe alam ni Satan ito. Hindi lang niya sinabi. So, yun yung sinasabi natin, half-truth. So, minsan, yung fake, at saka yung tunay, minsan, konti lang ang diferensya eh. Ang hirap i-identify. So, itong kwan ni Satan na to, generalize yan. Yung pangawalawa naming anak pala ng misis ko, hindi ko anak. Nagtrabaho yan sa SM as teller sa BDO for how many years. Then, bago siya napunta ng Dubai, sabi ko sa kanya, paano mo malaman kung genuine yung pera or dollar? Kasi minsan may sino mga teller, how did you know na fake or genuine ang isang pera? Mga tellers, ayun, magkatabi. mga nag-teller kasi yun. Normally sa bangko yan eh. Nagkuha sila, round robin sila sa trabaho, lahat yan, pinuha nyo. So, nadaanan din yun. So, ganun din tayo. Minsan, sometimes there are those who are fake or ano. Pero ang key dyan is, meron sila pang tingin, may linalagay kayo para makita kung fake. Pero meron nagsabi sa akin din, nasabi niya, para malaman mo yung fake at genuine, you have to know the genuine para maikumpara mo yung fake. So kung wala kang pagkukomparisyonan, ay hindi mo malalaman yun. Ito yun, madideceive ka talaga. So, same thing sa Christian life. You have to test every spirit na minsan yung pinapakita sa atin is just like our genuine gospel. Konti lang pagkakaiba. But the Bible says, you have to test yung hindi lahat ng espiritu, tamang espiritu. Saan ba tayo? Okay. Ito, we should learn from the mistakes of Eve. Sa verses 6, ano sabi doon sa 6? Basahin ko lang kayo. Read with me. And when the woman saw that the tree was good for food, and that was pleasant to the eyes, and the tree desired to make one wise, she took the fruit thereof, and did eat, and give also unto her husband with her. Kaya ito sabi nila, doon daw si Adam dahil dyan sa term na with her, and did eat. So yeah, we should learn from the mistakes of Eve. Ano ba yan? Una,
nakikipag-dialogue siya kay Satan. Supposedly, nung sinasabi niya, nung nagtatanong si Satan, in-entertain niya. Nakikipag-discussion sa Satan. Pero ano sabi sa atin? We should avoid, resist, and so on. Oh. So, mahirap makipag-dialogue kay Satan. Matalino rin siya. So, there are times when a temptation comes. Minsan, huwag ka na makipag-dialogue kung sino man yung mga kausap mo dyan. Kasi yan yung mistake ni Eve. Nakikipag-discuss pa siya kay Satan. Pinuprove niya ito and so on. Then, of course, si Eve doubted the word of God. Hindi niya masyadong pinaniwalaan or nagduda siya kasi may mga pinipresent si Satan sa kanila. So obviously, dahil yun, yung nakita ni Eve is more on yung nakita niya sa tree. And I'm sure na na-explain din ni Satan yun, that the fruit was good for food. Ano yung sinasabi niya yun? Pleasant to the eyes, desire to make one wise. So, he was carried away doon sa mga sinasabi ni Satan. Yan yung nandoon. Nakalimutan ni Eve yung commandment ng Lord. Nakafocus siya yung self. Kung ano yung mga benepisyo makukuha niya sa sarili niya. Kasi focus na niya is not on yung bawal na sinasabi, huwag mong kainin. Kung hindi, ano yan, para sa aking sarili, magiging una. Masarap yan eh. It's a lust of the flesh, yun yung sabi ni John, di ba? Sa 1 John 2:11 or 16. Lust of the flesh. So, yan minsan dyan pumapasok, tatlong klase yan, which is nandito sa verse 6. Lust of the eyes. Kung ano yung nakikita. Kasi ang sabi niya doon, maganda, ano yan. So, yun. Sabi niya, and of course, yung lust, yun yung matindi doon. Sabi niya, it makes one wise. Yun yung kailangan nila Eve because they do not know yet the good and evil. So, gusto niya maging God din. So, nakakonsentrate siya doon. So, that was the mistake. He is focusing herself kung ano yung mga benepisyo niya, he forgot about God. Hindi niya na inisip yung sa kanya. So, that is one of the he doubts the word of God. Ay, baka nga naman hindi. Baka totoo yung sinasabi ni Satan. Good for food, pleasure to the eyes, make one wise, which is pride of life. So, yung desire niya siguro na maging kagaya ng Lord, knowing good and evil. Pero nung kumain ba sila doon, totoo bang they know the good and evil? So, ganun din, hindi rin nagsinungaling. Sa verse 22, sa ating Bible, kinonfirm ng Lord. Ano sabi niya sa verse 22, and the Lord said, behold, the man has become one of us to know good and evil. Nung matapos nilang kondon. So, ganun pa rin yun. So, yung truth. Ang lie doon actually is, hindi naman sila naging Diyos actually. He just know yung good and evil sa upper capacity sa naman na binigay sa atin. So, yan yung nakikita nating mistakes ni Eve. Yan. Yan, nasabi ko na ito. Of course, nahuli yung aking presentation. This one is the James 13:38. It's the last offense. Parang nauna ako doon sa aking presentation na nahuli. Nahuli sa pindot. Ganun talaga pag tumatanda. So, tingnan natin yung sinasabi sa yung trail of kanyan. So, sa temptation, yung trail yan or sequence, saan ba nagmumula yung temptation? Saan ba ang input? Ganon din yan. It's something we see and something we hear. Ganon din naman sa Bible. Paano tayo mag-aral sa Diyos, sa Bible. You have to read and sometimes you have to hear.
So pareho lang yan. It's i-balance. So ganun din sa evil. Sabi niya dyan, pagka na-present namin siya, nandun ang temptation, ikaw carried away ka doon sa kwan mo at nagkaroon ka ng desire. Ayan, para na ring yan yung ikinumpara nga siya actually sa conception, yung pagbubuo ng bata. It's a conception. Yan inano dyan actually, the conception ng isang bata. Sabi niya doon, may kwan ka ng desired. Tapos, you were enticed. Katapos niyan, you conceive. Ano yun? Ano ba sa Tagalog yun? Pinaglihi, lalaki, o ganun yun. Yung kanya, pagka nanatili yung desire mo, yung normally, yung desire for our own self, yung kanya, just like evil. Yun, yan yung trend or yan yung trail ni Eve nun eh. Nag-concentrate siya actually doon sa kanyang sarili. Yung desire niya na kumuha ng something on the food, maganda sa paningin, gumalingan. So, nag-conceive yun, yung nakakonsentrate sa kanyang utak. So, yun yung doon pa lang at yung pinagluwal at sabi niya doon pumapasok yung sin. So, doon pa lang. So, it's a matter of, kung naman, meron tayong responsibility as a believer naman yun. Temptation is normal, di ba? Yun naman sinasabi ni Paul. Normal ang temptation, every man is tempted. Ganun yan. But it's yung response natin yung problema. It's either we accept it or either we embrace it or you resist it. So, nasa tayo doon. Kasi iba na-accept yung or ini-embrace yung temptation. That's where the sin comes, pag we embrace yung temptation. Pero pagka hindi naman, yun yung kagandahan lang naman. In 1 Corinthians chapter 10, verse 13, yan yata yung famous, na temptation is normal. Pero, ano sabi doon? God makes a way out. Binibigyan tayo ng kanyan. So, yung way out na yan, marami naman sa Bible actually, you resist and so on, marami na yung way out. But later on, pag-aralan natin yung nangyari din naman dito sa isang character din naman. Sa New Testament naman. Dito kasi failed si Adam. Dito kasi failure siya. Dahil, pinalayas yan sa yan. Pinalayas yan. So, yung sin got to death. So, yun. So, we'll see yung istorya nito. At maikli na lang naman ito. Sabi ko pa naman, 11:30 matatapos. Mukhang hindi yata matapos. Pero I'm sure, before 12, tapos tayo dyan. Or 10 minutes before 12. Temptation of the second Adam. Sino ba yung second or last Adam? Jesus Christ. Di ba? Yan yung ka-contrast ni Adam. Yung unang Adan, nag-failure. Ay pag-aralan natin kung paano hinandle ni Jesus ang temptation. Saan yan? Matthew 4. Sa Luke 4 din, nandun yan. So, yung Matthew 4. Papunta tayo doon sa Book of Matthew para mas maintindihan siguro natin yung sinasabi. We'll go to Matthew 4. Sa Matthew na lang, pero naka-record din sa Luke 4 yan eh. Or Mark, sa Mark. Sa verses 3 to 11 actually. So, isa-summarize na lang natin for the sake of time. Merong tatlong encounter actually si Jesus Christ kay Satan diyan. Pero ang background is, we should know the background. Lagi baka sitayin tayo ni Brother Mario, kailangan may background kung ano yung setting. Sabi, ang setting is, si Jesus, bago siya matempt ni kanyan. Kung maalala nyo, sa previous chapter ng Matthew, merong baptism. Ang baptism, merong sinabi ang Lord, God the Father doon. Anong sabi niya doon? This is my beloved Son. Sabi niya doon. Ang sinasabi niya doon, ito na ko to, noong binabaptizan si Konon. Prior to ministry, nag-fasting ang Lord. Ilan ba? 40 days. Fasting siya. Pumunta rin sa wilderness. So doon sila nakita ni Satan. Noon nandun na siya sa wilderness. Siyempre, ang setting diyan gutom. Sino ba nag-fasting na hindi gutom?
Sabi ni Pastor Calvin, sabi niya, 3 days lang ako. Hirap na ito, 40 days. Na nag-fasting ang Lord. Pero I think it's possible siguro yun kasi hindi naman ilalagay sa Bible. Kasi human being din naman si Lord. It's both man and God. It gone through all the processes of a human being. Ipinanganak, nag-aral, lumaki, ito yan, and so on. Sa Luke 2, sinasabi diyan, lumaki ang katawan, and so on. So, dumaan sa process yan. Umiyak, Jesus wept. Umiyak, nasaktan, and so on. Nagalit, and then so on. So, yan, yung first counter. Verse 3. Nandyan ba? Ayan, verse 3. Ano yung sabi diyan? Ang tanong niya una, kung tunay kang anak ng Diyos. Kasi yun yung sabi ng fan. So, the same technique. He's contradicting, questioning the Word of God. Kasi sabi ng God the Father, this is my beloved Son. Sabi naman ni Satan, sabi niya, kung ikaw nga ba yung anak ng Diyos? Sabi niya, you turn these stones into bread. Magaling. The same tactics pa rin ni Satan. Anong tactics niya? Alam niya, nagutom siya. Alam niya, nagutom siya. 40 days siya nag-fasting. Eterno yan. Yan yung kanya doon. But, ano ang sagot naman ni response? Yan yung importante. Yung response ng Lord. Sabi niya, sabay notes ko. Anong verse ba yan? Deuteronomy yata yan. Kasi 3 Deuteronomy yung ginamit lang niya More on 3 Deuteronomies yung inilagay niya. Naku, nawala yata yung kwan. But anyway, nakalagay naman yata dyan. Sa susunod na slide. Ayan. It is written, sabi niya, verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but every word proceeded out of the mouth of one. Yan, kinote niya yan sa Deuteronomy 8:3. Actually, itong Deuteronomy na yan, noong sinasabihan ni Moses, yung mga Israelites yan, nung binabalikan nila noong nangyari sa wilderness. Wilderness kasi ang Israelites, testing ground din yan 40 years sila. Meaning, mahirap doon, nasa wilderness. Pareho lang kay Jesus, di ba? Nasa wilderness din, 40 days nga lang. Yan, 40 years. So, coincidence ba yun sa Bible? 40 days si Lord na nag-fasting sa 40 years naman itong mga Israelites doon. Pinapaalala niya yon itong mga Israelites na nagko-complain sa provisions ng Lord. Pero ang istorya diyan, binigyan ng Lord ng walang pagkain, mahirap dito, and so on. Anong binigay? Mana. So, yun yung istorya doon. So, kinote ni Lord yan. Yung kinamit niya, yung chapter 8, verse 30. Kaya sabi niya, kasi doon sa Deuteronomy 8:3, man does not live by bread alone. So, yun yung that preceded one. Yan, istorya lang ni Moses. So, ang dyan is, it is written. So, encounter number 2. Sa verse 5, ano sabi? Then the devil taketh him into the holy city. Satan on the pinnacle of the temple, and saith unto him, if thou be the Son of God, the same pa rin. Throw thyself, for it is written, he shall give his angels concerning thee, and their hands they shall bear thee up, lest any time they shall cast a foot against the stone. Actually, it was si Satan, nagbabasa din ng Bible. So, kinote niya to sa Psalms, Ginamit ni Satan itong passage na to, itong verse na to, 11-12, doon kay Satan. Tinetest niya yung promises kasi alam ni Satan na Son of God. Pero kung ikaw Son of God, nasusulat sabi niya. Sabi rin niya, ginamit din niya yung Bible. Kaya minsan, meron tayo mga iba dyan na magagaling sa Bible na necessarily mean na authentic din. Kasi marunong sa Bible, Satan magaling sa Bible Kinote niya yan. Sabi niya, he's using the Bible also to deceive. Yung kanya. Ang sinasabi niya, sige, sumalong ka dyan. Di ba nasusulat naman?
poprotektahan ka niya. Ang ini-imply niya diyan, ano yan, yung provisions ng Lord, yung promise ng Lord. Kasi yung promise niya kay Jesus, sa ano yan, protection siya, and so on. So he's questioning the promises of God. So there are times also na sa ating buhay ngayon, sometimes we doubt the word of God. Ganun. We do not claim actually yung mga promises, yung mga ganun tayo na nakikita ngayon. But going back doon sa one, si strategy ni Satan is also using the scriptures. So again, sa verse 7, ang sabi niya doon, it is written, sabi nga niya again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Yung quoted naman sa 6:16. Ito, ganun din sa Israelites. Yan sinasabi ito. Yung nagko-complain din kay Moses yun, walang tubig. O wala naman yung tubig. Kaya ngayon, yun din ang sabi sa doon, do not tempt the Lord thy God. Ang complaint ng mga Israelites yan, pumunta sila sa Meriba, ganun, doon, walang tubig. Kaya nagkaroon ng, pagbibiyak ng bato, doon lumabas yung tubig. Yan yung provisions ng Lord. Yan yung istorya niyan. Yan na-quote ni Lord Jesus, yung Deuteronomy 6:16. So, mabilis na yan. So, ito, yung sa verse 8, and again the devil taketh him into the exceeding high mountain and showeth all the kingdoms of God and so on. All these things I'll give thee if thou shalt fall down and worship me. Here, dinala istorya, di ba? Dinala, pinakita niya ang mga kingdoms, yung mga powers dito sa mundo. Alam mo naman natin, ang sabi sa Bible, kahit si Paul sabi niya, Prince of siya ang ruler dito sa mundong to. So, wala at that time, nawala na sa rulership yung Adam and Eve. Supposedly, sila yung binigyan ng assignment na mag-rule. Kaso, binigay na kay Satan. Hindi naging responsible yung first Adam. So, ang pinapakita niya dito, as we all know, na siya na yung ruler of this world. So, pinakikita niya, challenge niya si Kuan. Ano pinakikita? Power, kingdoms, power, possessions, lahat ng kayamanan dito. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo yan. Lakas ng loob lakas din ng loob ni Satan. Ibibigay ko sa iyo yan. If yun yung kanya, fall down and worship me. So, yan yung sinasabi ni Satan kay Lord Jesus nga. Pero, ganun din, of course, kaya nga pumasa si Jesus yan. Ang sabi niya din, ano bang sagot? Ang kinote niya is 6:3. You have to worship the Lord thy God. Sabi ni Satan, you worship me. Pero sabi ni Lord Jesus, hindi, you worship me. Sabi naman ni Jesus, you have to worship me. So, ayun yung word siguro makikita dyan ng you have to worship me, sabi ni Lord. So in short, sabi natin yung last Adam nag-triumph. Pero di ba natin natatanong? Okay lang Diyos siya Okay naman, kayang-kaya niya yun. Yun. Pero remember, kagaya nung sabi ko sa kanina na si Lord went through all the processes of one. It's a man din. Siya, napanganak, kagaya nung nasabi natin yun. So, it is a temptation ng pagkatao ni Jesus. Ang maganda lang diyan kay Jesus Christ was, sa tatlong offer ni Satan, tatlo din yung sagot niya, response. It is written. It is the word of God din. So, kung yun ang nakita natin, that's where we take our lesson. Kung may temptation, we use our sword. Ang sabi sa Bible, anong sword yan? Sabi sa armor, isa lang yung sword yan. You use the word of God. O kaya nga, sinasabi ni Brother Mark kanina, nabasa mo rin na ba Bible? How many times? May question nga dyan Isang preacher ang sabi niya, who believe that the Bible is the Word of God? Ang dami. Lahat, majority. Who believe na ang Word of God, it will guide you to eternity. Ang dami yan, ganyan. Nung nagtanong, tanong niya, sino na nakabasa ng buong Biblia sa inyo? Kukunti lang yung nagtaas ng kamay. O sabi ng isang preacher, sabi niya, kala ko ba,
Yan yung makakatulong sa'yo. Akala ko ba, ang Word of God ang mag-guide sa'yo? Ba't di nyo binabasa? So, dito, to counter yung strategy or tactics ni Satan, we learn from the example of Jesus Christ. He used the word. He used the word. Okay, ito naman inasabi ko na. Learn from the experiences of two Adams. Nag-fail si first Adam, si second Adam, which is Jesus, triumph. Ako ayaw na. Kakulangin ako sa oras. So, in short, siguro, merong siya, learn. Doon tayo sa last, dahil na-take up na natin yung pangatlong bullets dyan. Sabi niya, merong sabi ni Paul, di ba? Put on the whole armor of God. Emphasize lang yan, full armor, hindi partial. Full armor. So, alam naman na natin yan. May protection sa paa, may protection sa belt, may protection sa chest, may protection sa ulo. Yun yung sinasabi niya, may protection. Meron pang shield. Shield of faith na linagay. Pero meron pang ofensa na sinasabi ni Paul. It's still pareho ni Jesus. It's the word of God. Pero, na-notice nyo ba na walang protection sa likod? Ang ibinigay lang puro pangharapan. Kasi sometimes, pagka meron diyang temptation, kagaya natin, sa may problema, ang sinasabi lang doon naman kaya puro pangharapan lang yung binigay na protection. Your weapon is defense weapon, puro pangharapan. Pagka may problema, ay nadarating sa buhay natin, hindi tinatalikuran yon, hinaharap. Kasi lalaki yan. That's why puro pangharap yan. So, importante of course, yung protection sa ulo, protection sa heart, protection sa and of course, yung shield. Ay, napag-aralan naman natin dyan. So, kukulang tayo oras. So, ito yun. Ito pala, nailagay pala natin dyan. So, ayan, yung armor of God. So, in summary, meron pa ako siguro 3 minutes. In summary, yung tactics of Satan was, una, twisting of the word or distortion of the word. So, gagamitin yan. Minsan, kahit na konti-konting diferensya yan, it will change yung meaning kung na-twist ang kwan yun. Satan caused us to doubt the word of God. So, pareho ang questioning the word. Pareho lang yung ginamit niya kay Adan. At maaaring yan din nagagamitin sa atin ngayon. Satan knows our weaknesses. Kung saan ka weakness. So, ano yung weakness mo? Doon katirahin yan ng Lord. Sa lalaki, weakness mo babae, yung weakness of the eyes, ito, yan, dito. So, beware doon sa weaknesses na yan. Diyan katitirahin ni Satan. So, it's the lust of flesh, lust of eyes, and lust of Of course, we learn from the mistakes of Eve. Do not entertain. Resist. Yung devil, wag kang makipag-argue doon sa kwan. And we have to focus siguro on our Christian life. Lagi naman sinasabi we focus on eternal, huwag yung temporal, yung material. So, para maging effective ka or maging kuhan ka sa buhay Kristiyano, you focus on eternal, focus on God. So, ayan, as we all know, God will always provide a way out kung mayroong temptation. Kaya naman natin yan, baka lang hindi natin ginagamit yung kuhan yan. We learn also from Jesus Christ, 3 times siyang encounter. 3 times din niyang sinabi, it is written. So, still the word of God. I-end ko itong talk na to, itong ating pag-aaral nito sa isang istorya. Merong isang matanda sa probinsya. Known pa siya, magaling sa tanda, may experience. Magaling siya. Pinupuntahan ng mga iba't ibang tao to get counsel, tinatanong siya kung anong gagawin. Pinupuntahan siya for advice and so on. Kung siya, itong matandang ito. Ngayon, meron namang isang bata, little boy. Dalawa sila doon, sabi niya, magaling ba yung matanda na yan? Testing nga natin kung gaano kagaling yan. Sabi ni mother. So, nagdala ng isang pipit, maliit na ibon.
pahuhulaan nga natin sa matandang to kung magaling siya, sabi niya. Kung patay ba o buhay. Kung sasabihin ng matanda na patay, ipapakita yung buhay na, yun yung plano ng lalong bata. Ipapakita nila ng buhay. Kung sasabihin niya na buhay, pipisilin niya, papakita na nila na patay yung pipit. So, pumunta na sila doon. So, ganun din. Sabi ng dalawa, Lolo, hulaan mo nga kung buhay o patay itong hawak naming pipit. Sabi ng lolo, sabi ng matanda, mga apo, sabi niya, nasa inyong kamay ang buhay ng pipit na yan. Sabi niya, so the same with us. Ang temptation, whether embrace or to reject temptations, nasa ating kamay yan. Whether we have our choices, nasa yung kamay din yung how we resist or embrace the temptation.